Inilagay ng DOJ sa immigration lookout ang dating Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin sa gitna ng gumugulong na investigasyon sa pagkamatay ng kanilang player na sina Rene Baterbon at Divine Adili. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit kailangang ilagay na sa immigration lookout ang dating head coach ng Ateneo? Jiggy, ayon sa Department of Justice, ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ay para mabantayan kung magtatangkang lumabas ng bansa sina Tab Baldwin at Epok Kimpo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, seryoso ang mga aligasyon laban kina Baldwin at Kimpo kaugnay sa nangyaring trahedya. Kasama rin sa Lookout Bulletin, Jiggy, ang mga assistant coach na sina Sandro Soriano, Reynaldo Jacinto at Dean Castaño. Nanawagan din si Vida sa publiko na iwasan ang mga espekulasyon at hayaan ang law enforcement agencies na mag-imbestiga sa nangyari. Binigyan din naman ni Vida na titignan din kung may kapabayaan ang pamunuan ng Ateneo de Manila at mga coach na kasama sa training na Blue Eagles. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Vida. It's a university acknowledged activity. So tinitingnan po natin. Of course, titingnan kung yung liability. Liability ng eskwelahan, liability nung involved, liability ng coach. Sino bang involved dun sa activity? May kapabayaan ba? Meron bang direkta na aksyon? Meron bang active o meron bang pagkukulang sa dapat ay pag-iingat na ginawa niya? Camille, sa ibang usapin ay may linaw na ba yung investigasyon ng DOJ sa nangyaring bariles sa Senado noong May 13? Jiggy, natanggap na raw ng panel of prosecutors ng DOJ yung mga ebidensya mula sa PNP-CIDG at sa ilang miyembro ng media na nag-cover ng mangyari itong insidente. Base sa initial findings, masasabi raw na hindi makatwiran ang ginawang pakikipagbarilan ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa ilang agent ng NBI. Hindi rin daw maituturing na under attack ang Senado noong May 13. Sa ngayon, sinisiyasat pa ng panel ang ulat ng NBI at ilang miyembro ng media na may mga putok ng sniper mula sa ikalimang palapag ng Senate building. Target umano nito ang sasakyan ng NBI na nakaparada sa GSIS building. Titignan daw kung ito ba ay planadong operasyon upang mapadali ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hihilingin din muli ng DOJ na magsagawa ng ocular inspection sa Senate premises dahil hindi raw ito pinayagan ng nakaraang liderato ng Senado. Tinutukoy na rin ng panel prosecutors kung sino-sino ang posibleng nagsabwatan at tumulong para nga sa pagtakas ni Senator de la Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Vida. Tinitingnan daw pakalahatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, di ba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, di ba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba'y kasama sa plano? Yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack? Yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.